kilos ako para makuha yung hustisya para sa taong mahal ko. Kasi hindi makatotohanan lahat ng sinasabi niyo sa akin. Ito po yung kamay ko, yung sinasabi niyo may sugat na namamaga. Matanayan niyo po, puro po kayo fake news. Naniniwala siya dun sa mga taong gumagawa lang ng kwento. Nakakala ko, kambi ko sa pagkuha ng hustisya para sa girlfriend ko. Sobrang sakit, hindi mawawala yung takot eh. Dahil sa mga pagbabanta nila, hindi nila alam yung pinagdadaanan ko. Doble-doble yung sakit. Pati magulang ko naapektuhan. Nahihiya ako. Buong bayan dito sa amin. Sama ng tingin sa amin. Hindi naman totoo. Kung kukunin nyo at sasaktan nyo ang anak ko, lalo lang kayo nagkamali dahil wala ang hustisya sa inyong kamay. Parang awa nyo na po, wala akong kasalanan kahit sino sa amin. Bakit po ganito? Tulungan niyo po kami. Itong kwento na to ay nangyari ng kasagsagan ng pandemic. Noong June 28, 2020, natagpo ang tagtad ng saksak sa loob ng sasakyan ang driver na si Jang Lucero sa Bukal Bypass Road, Calamba, Laguna. Ayon kay Mea Amatorio, pinipigilan niya na daw na umalis si Jang kasi pasado alas 9 na ng gabi, nakakuha pa siya ng customer pabalik ng Maynila. Nakita sa CCTV, 3 tao ang sumakay sa sasakyan ni Jang Lucero. Isang babae at 2 lalaki bago siya natagpo ang tadtad ng saksak. Ang dating karelasyon ni Amatorio na si Ann Sheila Villarmino ang itinuro ng Calamba Police na isa sa mga nasa likod ng krimen. Pero pinilaya si Villarmino matapos ipasura ng Calamba Prosecutor's Office ang reklamong murder na inihain ng Calamba Police na sa kawalan umano ng sapat na ebidensya. Hindi po ako yung nasa video. Pwedeng katulad lang ng buhok ko or ginaya yung tattoo ko. Dahil yung time na yun ay wala ako doon at nakikipag-inuman ako sa ibang lugar. Alam ko, lalabas din yung totoo. Siguraduhin kong hindi ako yun. At alam ko sa sarili ko, inisente ako. There were several witnesses na nakakita na nandun siya sa mismong pagsakay at saka sa mismong paglabas niya ng sasakyan sa sasakyan ng biktima. So yun yung kaya nga we were able to file the case of murder guilty. Ang gulo ng love triangle o silosan somehow sa ibang bagay. Kasi allegedly meron itong pinagawayan. Yan ang naging pinagawayan nila at naging dahilan ay itong si Jack. Okay. We're still digging deeper kung sino yung kanyang love triangle dyan na naging dahilan na pitya ng buhay ni Jack. Hindi ko naman alam na sa pagsasama nila, nag-aayos na pala sila. Hindi ko po alam. Kaya nakipaghiwalay po ako. Saktan ako, pero hindi totally. Kasi hindi ko pa naman siya mahal ng mahal. Hindi ko siya mahal sobra. Ibinigay sa amin ang litrato na kita si Villarmino at ang katabi raw niya ay ang mga suspect na kasama niya nang isagawa ang krimen na sina alias M, alias Ad at alias Brian. Si Mea Amatorio ay kilalang may bahay ng nasawi na si Jang Lucero. Pareha silang member ng LGBT. Ito ang isang halimbawa kung ano yung peligro na pwede magawa ng social media. Nung kasagsagan kasi ng kaso na to, napagbintangan ng mga netizen si Mea Amatorio na pinaka-mastermind ng krimen. Ngayon, ang daming gumawa ng mga peking Facebook account ni Mea Amatorio. Tapos nag-uudyok pa yun o kaya parang nangaasar pa ng mga posts. Kaya sa hindi maintindihan ang pangyayari, siguro sa galit ng mga tao, napag-inita na kagad siya na siyang may sala. Kumbaga, naging extrajudicial lang nangyaring sitwasyon na to. Sobrang sakit, hindi mawawala yung takot eh. Dahil sa mga pagbabanta nila, hindi nila alam yung pinagdadaanan ko. Doble-doble yung sakit. Pati magulang ko naapektuhan. Nahihiya ako. Buong bayan dito sa amin. Sama ng tingin sa amin. Hindi naman totoo. Noong July 29, dinukot si Mea Amatorio pati yung pamangkin niya na si Adrian Ramos sa mismong bahay nila ng mga armadong lalaki. Dinukot ng mga armadong lalaki si Mea Amatorio, ang nobya ni Jang Lucero. Siya po yung babaeng natagpo ang patay sa loob ng kanyang kotse sa Laguna noong Hunyo. Kasamang dinukot ni Amatorio ang kanyang pamangkin.
Nabalot ng takot ang compound na ito sa Bae, Laguna pasado alas 12 kadinang tanghali nang tukutin ng 5 lalaki si Mea Amatorio, ang nobya ng pinatay na driver na si Jang Lucero noong June 28. Ayon sa kwento ng nakasaksi, may dumating na 2 lalaki na sinabing may dala raw silang order galing sa korte at hinahanap ang pamangkin ni Mea na si Adrian. Sa isang anggulo, nakuna ng litrato ang 2 sa mga suspect na ang isa may hawak na armalite habang ang isa bit-bit ang pamangkin ni Mea na si Adrian. Nakita ko na nga, marami na nga, may mga barel. Sa CCTV footage, makikitang sumakay sa isang gray AUV ang ilan sa mga suspect. Kasunod dito ang isang pulang SUV at isang itim na AUV habang papatakas. Hawak na ng NBI Laguna District Office ang CCTV. Nag-iimbestiga na rin ang Bae Police sa pangyayari. Kung kukunin nyo at sasaktan nyo ang anak ko, lalo lang kayo nagkamali. Dahil wala ang hustisya sa inyong kamay. Parang awa nyo na po, wala akong kasalanan kahit sino sa amin. Bakit po ganito? Tulungan niyo po kami. Pagkatapos ng ilang oras, nakita yung bangkay ni Adrian Ramos. Malapit doon sa kung saan nakita yung bangkay ni Jang Lucero. Bangkay na nang natagpuan ang pamangkin ni Mea Amatorio matapos silang dukutin ng mga armadong lalaki kahapon. Patuloy namang hinahanap si Amatorio, ang nobya ni Jang Lucero na pinatay sa Laguna noong nakaraang buwan lang. 12 oras makalipas ang pagdukot, natagpuan ang bangkay ni Ramos. Ilang metro lang ang layo kung saan nakita noon ang bangkay ni Lucero. Nakapiring ito at nakatali ang kamay. Hindi muna nagbigay ng bagong pahayag ang abogado ng mga motoryo dahil sa pangamba sa seguridad ni Mea. Ilang taon na lumipas, walang update kung ano ang nangyari sa kanya. Naging cold case to hanggang nalimutan na lang ng taong bayan. Hanggang sa pag-upload ko ng video na to, wala rin ako makita na bagong update sa kaso na to.